Nasa ating linya po mabigan ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Aba, bagong promote pala ito ha. Ayan, congratulations kay Commodore na promote pala mula sa pagiging kapitan. Commodore na si Madam Commodore Noemi Cayabyab. Aba, pero si Paul Greg Cayabyab, misis mo ba ito? Ayan. Kamag-anak mo ba itong si Commodore Noemi Cayabyab? Alamin nga natin update sa mga pantalan mga kuyang mga ateng para sa mga mag-uuwian ng probinsya lalo sa Visayas at Mindanao. Commodore Noemi Cayabyab, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Sir Deo, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Mister niyo ba si Kuyang Greg Cayabyab? Ay, hindi po. Hindi po. Kamag-anak niyo po siguro, Ayan. Cayabyab pareho eh. Anyway, Commodore Noemi, ma'am, una po, congratulations. Bagong promote pala kayo. Yes, thank you po, Sir Deo. Ayan, alaba tayo dyan. Ayan. Anyway, Commodore Noemi, ma'am, kumusta po ang mga pantalan natin? Abay, dagsaan po ba ang mga pasero ngayon patungo ng mga probinsya, Visayas at Mindanao? Yes, Sir Deo. As we speak po, halos 741,594 inbound and outbound passengers na po ang naitala po at na-monitor po ng Philippine Coast Guard. Wow. Compared of last year, ay halos sa ganitong araw ay halos 26% ang itinaas po ng bilang ng ating mga minomonitor po na pasahero ngayon. Abay, ano sa tingin niyo po, Commodore Cayabyab, bakit tumaas? Akala natin yung mga dahil sa presyo ng gasolina, diesel, tumaas eh. Wala nang bihira na mag-uwi ng probinsya, pero bakit tumaas? Well, siguro, Sir Deo, naging planado na po itong bakasyon na ito po. At medyo mahaba po ang Holy Week. So, hindi lang naman po sa pagninilay-nilay na itong Holy Week season po natin. Pero nakikita po natin dito is parang bakasyon na rin po sa iilan po natin mga kababayan. So, despite itong mga increase sa mga fuel price po natin, ay nakikita pa rin po natin na medyo malaki pa rin po ang bilang na umuuwi sa kanilang mga probinsya. Ayan, so kumusta po ang dagsa ng mga pasahero? Ma-accommodate po ba lahat ang mga pasahero sa mga pantalan natin, Commodore Cayabyab? Well, Sir Deo, we are in close coordination with the PPA and then Marina. And again, anticipated na natin ito na halos 3 million ang ating pong naitala ng mga pasahero sa buong Holy Week season, ay handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito. Nag-deploy po tayo ng halos 17,000 PCG personnel nationwide po yan. Na-activate na rin po tayo ng ating mga deployable response group. Kasama po ang ating rescue swimmers and even yung mga medics and nurses po natin. Kasama po yung mga floating assets para po umalalay sa ating po mga biyahero at mga kababayan po. Dito ma'am sa pier, sa North Harbor, kumusta ang pasahero dyan? Dagsaan na po ba? Wala po bang wala kaya may stranded dyan? Baka mamaya fully booked din ang mga barko natin. Sir Deo, ngayon hindi pa ganun ka-significant yung numbers na nakikita po natin. This past 2 days po kasi nagsimula po itong Auckland biyaheng ayos ng Philippine Coast Guard ng Sabado. Ang area po na medyo marami ang nakita po natin pasahero ay ang Batangas Port, kasama po ang Cebu at Bohol at ang Oriental Mindoro. Diyan marami, po ha? Ngayong nagtaas na po ang diesel, ma'am. Ano balita ng Coast Guard? Nagtaas din po ba ng pamasahe sa mga barko? Well, yan po ang narinig natin, Sir Deo, Wow. no? Sa ibang pantalan po natin. Meron pong ibang biyahe na nagtaas na rin po sila ng presyo ng kanilang mga pamasahe. At kumusta po ang security natin, ma'am? May mga K9 ba tayo dyan? Wala bang mga intelligence report? May mga threats sa ating mga pasahero? Well, sa direktiba naman po, Sir Deo, ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, na siguraduhin po ang kaligtasan ng lahat. Tayo po ay nag-deploy ng ating Coast Guard K9 dogs, particularly sa mga major ports po natin, para i-assist din po ang Philippine Ports Authority sa pagkakandak ng baggage inspection. Tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga sea marshals on board yung passenger vessels po natin, lalo na po sa mga barko may malalayo biyahe. So ating po pinapaigting, hindi lamang po ang security, kasama rin po yung safety, of course, as Sir Deo. We are intensifying the conduct of the pre-departure inspection. So ibig sabihin po niyan, lahat po ng barko ay dadaan sa masusing inspeksyon
at wala po tayong paaalisin na barko or motorboats na lagpas po ang pasahero sa itinakdang kapasidad po nila. Maski ba sa Huwebes Santo at Biyernes Santo, Commodore Noemi Cayabyab, tuloy po ang biyahe ng mga barko? Yes, tama po kayo, Sir Deo. So, halos wala naman po tayo naririnig ng mga impormasyon na posible magkansela. At ang nakikita natin actually, compared of last year, ang pinakamataas na itala po natin sa araw po ng Martes at saka Miyerkules. Well, of course, meron pa rin po tayo mga kababayan na pumapasok pa rin po ngayon hanggang bukas. So yan po ang nakikita po nating araw na posibleng dagsain po ng pasahero ang ating mga pantalan. Ayan. Ma'am, sa mga pantalan, ang mga BBI po ba parang sa airport din ba na at least 3 hours o 4 hours before your flight, kailangan nandun ka na sa pantalan, sa airport? Sir Deo, yan po ang ating ina-advise sa atin po mga biyahero, no, na una-una bumili po ng maaga ng ticket at maaga rin po pumunta sa pantalan because definitely all the passengers and baggage will be subjected for inspection po. Yes, so yan ang ating ina-advise sa kanila para maiwasan naman po yung pagkaantala ng mga biyahe po. Kung sa mga pantalan, at least ilang oras po dapat nandun na sa Puerto? Well, depende po sa pantalan na pupuntahan po nila. Halimbawa po kung Batangas, dahil medyo malaki po ang kinikiter ng mga pasahero dyan, at least 2 to 3 hours po ang ating ina-advise, Sir Deo. Ayan, Commodore Cayabyab, ma'am, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, bagong promote, Commodore Noemi Cayabyab. Congratulations.